So yan mga Cadaver Cats, pumiyok na naman ako. So yan mo mga Cadaver Cats, mga kabiyaya, mga Cadaver Cats, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So pag-usapan natin tong dalawang topic. Bali tatlo, may asungot na isa eh. Bali itong una, no? Yung una po, mapatungkol po dun sa tutusin nito, wala naman talaga akong pakialam pero dinagdag ko na lang sa content na to para ano lang, may napapansin lang ako sa generic Nate Bulaga ngayon. Parang lahat na ata dun nagiging magjojowa na. Tapos ito, yung huling-huli ay ginagamit po ng mga against to TBJ yung account ng TBJ, no? Yung mga against sa TBJ, ginagamit nila yung account or pangalan ng Tito Vic and Joey para manloko ng mga tao. So ipapakita ko sa inyo yung mga account para maging warning na rin po sa inyo para kung sakali man na ito po ay mag-chat po sa inyo ay hindi po kayo maloko, no? At bali sa tutusin lang po, pang 10 taon na po ang nagchat-chat sa akin kung legit ba to o hindi. So yan, syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So bali dito muna tayo sa isang dito muna tayo sa ito dito sa vlogger ng tape. Ito, pag bigyan natin ng pansin to, total nagpapapansin naman. Ano kasi yung pinagsasabi eh. Parang lap trip muna tayo, maging magla-lap trip muna tayo ha. Pagbigyan natin po itong vlogger ng Tape INC kung ano pinagsasabi nito. Okay? So, yan. Kitang-kita nyo yung best luck, diba? Yan po si ang Harry Roque ng vlogger ng Tape INC. Sige, play natin. 7 nung Monday, nung Tuesday. Okay. Naman nung Wednesday, almost tied na naman tayo. 4.1 ang EAT, 4% naman ang It Bulaga. So 0.1 lang ang lamang. Hindi pa sinasabi fake news. Tinagpa nga nila si Sir Procnoy as fake news kasi ang pinost niyang rating, same ng pinost ko, 4.1 ang EAT, 4% ang It Bulaga. Kasi ni-round off. About dun sa ratings nyo, no, na wala na nga kaming pakialam yan. Sa inyo na nga yan eh. Totoo, ito masakit man sa pandinig ng iba, no? Pero sana unawain nyo, no? Ito, explain ko sa inyo na maayos. Kaya hindi ko na po pinapansin yung ratings na yan, mga Cadaver Cats. Kasi hindi na nga natin alam kung ano yung legit at ano yung tunay. Hindi na natin alam kung ano yung tunay at ano yung peke. Diyan sa ratings na yan. Kasi etong mga kumag na to, pag naglalabas sila ng ratings, laging panalo ang It Bulaga. Pag naglabas ng ratings ang Nielsen at Kantar, iba naman. No? Minsan, maglalabas naman yung ibang mga pages na against to TBJ, lamang naman yung It's Showtime. So, hindi na kami nakikipagbangayan about sa ratings, no? Hanggat tawag dito, ano bang pwede explanation dito? Hanggat wala po kaming naririnig na against na sinasabi nila mapatungkol sa TBJ, hindi na rin kami, doon lang kami nagre-react. Halimbawa, si Isko Moreno, si Buboy Villar o si Paulo Contis or sino man na may patsutsada na naman dyan sa TBJ, doon na lang kami lilitaw ulit. Pero about po dito sa mga ratings, hindi na ho kami masyadong nakikipagbangayan kasi sarili na lang nila yung niloloko nila. Okay, tuloy natin. Kasi hindi ata alam yung concept ng round off, hindi ata nag-aral ng elementary grade 1, grade 2. No? Wow. Kasi grade 1, grade 2, tinuturoan na tayong mag-round off, no? Wow. Ang rating ng Wednesday, ang It Bulaga is 3.99. Okay, pag ni-round off mo yon, di ba? That is 4%. Hindi mo i-round off yun as 3.9%. Kasi sinasabi nila, dapat 3.9% lang yung ratings nung nakaraang Wednesday. Diba? Kung 3.94 yon, you will round it off 3.9. Diba? Okay. 3.95. Ang talino pala nito eh. You will round it off 4%.
So, Ang talino mo pala eh. Bakit vlogger ang trabaho mo? Siyempre, sasabihin nila, hindi ako vlogger, may ano lang to, libangan ko lang tong vlog. Di wow. Ang talino mo pala, ba't hindi ka nagboxing? Ba't di ka nagboxing? Hindi ka nag-abogado, ang talino mo pala eh. Baka daw, guys, baka daw hindi daw kayo nag-aral ng grade 1, grade 2. Ay, kawawa pala sa iyo ang sambayan ng Pilipino, Harry Roque ng Tape INC. Alam mo kung bakit? Kasi kung magkataon pala, makaharap ka ng isang undergraduate, undergraduate or tinatawag na undergraduate ba? Undergraduate or yung grade nung isa ay grade 1 lang, grade nung isa ay tawag dito ay grade 2, so maliit pala yung tingin mo sa kanila, kasi baka daw hindi daw nag-aaral. Kasi napag-aaralan daw yung sa grade 1. Totoo naman, Totoo naman. Kaso kung ikaw mataas ang pinag-aralan mo, hindi palakpakan na may kasamang tawanan. Hindi ikaw na, matalino ka pala eh, di punggol ka eh. Mga nagtag kay Sir Procnoy, fake news daw yung 4%. That's wrong. 3.99 wow, that's wrong. 4% yun. Diba? Anak ng teting. So 4%, 4.1. Pagdating ng Thursday, bumaba uli ang ratings ng EV. Nasaan ang ratings ng nakaraang Thursday? Nung Thursday, 3.3 at ang EAT is 4.1. So naman sila ng 0.8. So nagiging seesaw battle. Ito seesaw battle between Eat Bulaga, EAT. Pero ang showtime tumabla sa Eat Bulaga noong nakaraang Thursday, which is 3.3. Malaki ang tinaas nila sa ratings. So it is a seesaw battle ngayon sa noon time between those three shows. Diba? Minsan panalo ang Eat Bulaga. Nung Lunes, malaki ang lamang. Pagdating nung Tuesday, lumamang naman ang EAT. Sila naman ang malaki ang lamang. Pagdating ng Wednesday, lamang ang EAT. Pero almost tied na. Statistically tied. 0.1 lang ang lamang nila. Pagdating ng Thursday, lamang na naman ang EAT ng 0.8% at ang showtime biglang tumaas ang ratings. So it is a seesaw battle sa ating noontime show. So kailangan talaga, wala tayong dahilan. Yung iba kasi pag natatalo sila, may mga kung ano-anong dahilan. Mahina ang signal, mas malawak ang reach ng GMA. Hindi na lang sabihin na talagang yung audience, yun ang pinanood. Kita mo, kabubuhan mong tanga ka. Bobo ka na nga, tanga ka pa. Di mo ba alam yun? Totoo naman yun eh. Totoo naman yun na malawak ang range ng GMA kaysa sa TV5. Pero bakit talo pa rin sila? Pakisagot. Bakit? Sige nga, kung talagang yan ang gusto mo labanan ng magdebate pa tayo eh. Kaso di ko pala hindi pala ako may pagdebate sa inyo. Bukod sa wala akong mapapala sa inyo dahil wala kayong mga viewers. Totoo naman yun Hello? Totoo naman yun, ba't ako makikipag sa kanila, debate sa kanila? Sino ba nanonood sa kanila? Na para kapag nakipag-debate ako sa kanila, wala namang manonood din, wala akong makukuhang viewers sa kanila. Sila ang may makukuhang viewers sa akin. Pero sa kanila, wala kami mapapala sa kanila. Kaya dun sa sinabi ko makipag-debate, hindi na lang pala. Ang inaano ko lang kasi dito, bakit parang affected kayo? Tapos parang nilaglag mo pa yung GMA. Na kesyo dinadahilan ng mga fans ng TBJ ay mahina ang signal. Ayun na nga eh. Ayun na nga yung pinakasampal sa mukha nyo eh. Mahina na nga signal ng TV5 pero nalalamangan pa kayo. At may ginagawa pa kayong magic. So dito tayo sa isang video niya. Maraming video yan dito. Ang cute mo naman. Ang mukha mo si Makibao. Nasa 45 minutes na ang total commercial kanina. Okay, sa huling gap. Naman. Hindi pa tayo, nandiyan ka ba sa live? Minonitor kanina ni Sir Procnoy yung ating yung ating mga commercial sa 8 Bulaga. Hindi pa tapos yung commercial, nasa 45 minutes na ang total commercial. Ay grabe. Kanina. Sa huling gap. Hindi pa tapos yung commercials nun. Ay grabe. Magka-chat kami, 45 minutes na ang commercial. Ay grabe. Kasi nga, ang pinagbabasihan nila is yung ratings ng household TV, which is sa AGB Nielsen. Hindi po yung online
na laging binibida ngayon ng mga pro TVJ vlogger. Pansinin niyo yun sa mga pro TVJ vlogger, laging kadikit na ng kanilang mga vlog yung online views, concurrent views. Hindi yan, nasabihin nila yung ratings, tapos magpo-focus sila sa online views. Pansinin niyo yan sa kanilang mga vlog. Sa inyo na nga ratings. Trabaho lang sila, walang personalan. Sa inyo na nga ratings, wala na nga kami pakialam dun. Kasi yung ultimong ratings na ma-magic na ngayon eh. Anak ng teteng to. Sa inyo na nga yung ratings. Wala na nga kaming pakialam sa ratings nyo, no? Wala na kaming pakialam dun. Sa inyo na yung tinatawag nyo na ratings na yan, ha? Kasi kahit anong explain namin dito, totoo na-explain na namin yun, so hindi na namin ulit-ulitin yan. Ewan ko lang sa ibang vlogger, no? Sa ibang vlogger, so ewan ko sa kanila kung yun ang ibig ko sabihin na laging dinidikit yung ratings tapos yung views. Hindi naman kami kasing tanga nyo. Hindi naman kami kasing tanga nyo na bakit namin ipagdidikitin yung viewers na yan tsaka ratings. Alam naman namin magkaiba yan. Ha? Enchendes? Kasi isipin mo sige, pagbibigyan kita dyan sa gusto mo. Kung sa online views nga, halos nasa SACMED, nasa social media world na nga ang mga tao ngayon, wala nga halos nanonood sa inyo. Tapos, sa TV, ang daming nanood sa inyo. Oh my God, you're eating my nerve. Okay, punta tayo dito. Sa ito, sinasabi ko nung kanina na parang lahat na uata ng mga host po dun sa 8 Bulagay nagiging magkakarelasyon na po. Di ko po alam kung ito po ba ay kasama pa rin sa tinatawag na Di ko alam kung kasama pa rin ba to sa pakulo ng generic na 8 Bulaga or parang nagkakadevelop na po lahat sila. Pustahan tayo, ito yung magiging problema ng mga lusos. Kasi kapag may nagka-anuhan dito, may mga tawag dito, may nagka-inlaban dyan, tapos nag-break bandang uli, syempre mag-aaway, mag-iiringan yan. Ay, nako. Oo. Kasi nung nakaraan, di ba, si Ara versus Ara and Paolo Contis. Ngayon naman, si ata, ewan ko sino tong jowa ni Mabi Legaspi na pinagpalit kay Kailin Alcantara. Ganda-ganda ni Kailin. Tapos ang talino pa. Bagay. Siguro baka scripted na naman to. Baka baka scripted nga to para lang mapag-usapan, no? Dapat pala hindi ko na nene-reaction, pero sige, pagbigyan. Okay, play natin. Oops, wala tang Bakit walang Ayun, nasa bagong GF ni Mabi, co-host niya sa 8 Bulaga. Ay, nako, paktay. Co-host niya. Bagong BF ni Mabi? Tama ba? Kilalanin ang babaeng tinuturong dahilan umano ng hiwalayan ng kapuso couple na sina Kailin Alcantara at Mabi Legaspi. Ay, paktay, yan na. Pinagpepestahan nga ngayon sa social media ang kapuso actor na si Mabi Legaspi. Ito yung matapos kumalat ang isang video kung saan makikita siyang kasama ang umano'y bagong girlfriend niya ngayon. Ay, nako. Kasunod nito ay naging usap-usapan naman ang sunod-sunod na cryptic post sa kinikilalang girlfriend ni Mabi na si kapuso actress Kailin Alcantara. Si Mabi ay isa sa kambal na anak ng celebrity couple na sina Carmina Villaruel at Zorin Legaspi. Okay? Tulad ng kanyang mga magulang, pinasok din ni Mabi at ng kanyang kakambal na si Cassie ang showbiz. Sa kanyang pagpasok, pinalis nga siya kay Kailin. Unang nakakilala ang dalawa sa isang acting workshop. Bukod dito, nakatrabaho rin ni Kailin ang ina ni Mabi na si Carmina sa Kambal Karibal. Habang una silang nagkatrabaho sa kapuso show na Studio 7. Okay. Nasundan naman ito ng kanilang first project together na I Left My Heart in Sorsogon noong 2022. I left my heart for you. Ganun ba? Samantala, alam ng lahat na nililigawan ni Mabi si Kailin. Subalit noong July 2022,
Umugong ang mga balitang umano'y magkasintahan na ang dalawa. Oo, nagkikiss na nga. Matapos lumipad patungong Korea si Mabi para puntahan si Kylin. Kaya naman, maraming fans si Kylin ang galit na galit ngayon kay Mabi. Ito'y matapos kumalat ang video nito kasama ang Itbulaga co-host niyang si Dasuri Choi. Nako po Sa nasabing video, Nako po. Si Dasuri Choi. Yan si Dasuri Choi, ayan yung sinasabi namin na hawak namin ng alas na pwedeng ikakasuspinde ng fake bulaga. Pero hindi namin nilabas yun para kay Dasuri Choi kasi syempre labas naman siya sa issue nangyayari ngayon. So kasimula pa lang ng tao sa showbiz at parang syempre hindi naman siya kasalit, mabait naman yung bata na yun. So kaya hindi namin nilabas yun. Kaya hindi na namin pinakita pa. Sa MTRCB hindi na namin sinend. Pero di ko lang alam kung alam na rin na MTRCB yun. Pero malay natin baka alam na rin. Hindi natin alam. Or baka pinagbibigyan pa sila. Naku po, nagkakadevelopan na yung mga tao dun sa fake bulaga. Anong mangyayari nito bandang huli? Family bulaga na to. O kaya, tape family. Magkakaano na. Tapos, sino kaya sunod dito? Si Buboy Bilar. Tapos si Betong magkakainlaban eh. Si Paulo. Tapos bandang uli, no? Paano kaya, no? Si Isko. Ay, may asawa na pala. Si Buboy Bilar. Sino ba? Si Betong. Sino pa yung mga host nun? Si Kim. Naku po, nagkakadevelopan na silang lahat. Puro na kayo love team dyan. Mag-love team na kayo lahat dyan. Aldab. Tatalunin namin ng Aldab. Dasuri Choi versus and Mabi. Dasuri Mob. Dasuri Mob talaga sa guwa. Pero, bahala kayo dyan. Nang kasama pa nila ang kambal ni Mabi na si Cassie. Mukhang hindi nga alam ni Kylie na magkasama sina Mabi at Dasuri. Ito yung matapos i-connecta ng netizen ng issue sa cryptic post si Kylie na I knew it, iba ka talaga TikTok. Samantala, sa ngayon wala pang reaksyon sina Mabi at Dasuri hinggil sa issue. Ngunit kung matatandaan, nauna nang sinabi ni Kylie na kung sakali mag-cheat sa kanya si Mabi, ay hindi niya mapapatawad at bibigyan ng second chance. Nako, walang second chance. Aniya, alam niya naman po yun kung ano yung magagawa niya na hindi ko siya kayang patawarin at yun ay cheating. Sa mga napagdaanan ko po noon, Tito Boy, if I give him a second chance, if mag-cheat man siya and I know na hindi naman niya gagawin, ibig sabihin po noon, hindi ako natuto sa mga pinagdaanan ko, so no. So no! So, siyempre, basahin natin ng mga posts. Ito yung mga gustong-gusto ko Ito yung pinaka-highlights. Okay, no? So, screen recorder natin. Asan yung mga comment? Wala na natin kasi ay walang comment masyado. But 5 comment lang to. Ito pala meron. BF pala ang hanap. Si Raulo din to. Wag ka, sabi niya Ate Beth Anaya, wag ka mag-alala Kylie. Darating din ang meant to be mo, bata ka pa. Concentrate ka sa career mo, God bless. Gusto ko naman si Kylie Alcantara. Ano pong pakailam namin? Sige, hindi, ito si Kylie Alcantara, magaling na na bata. Magaling umacting, magaling na artista. No? So kung ganun man, labas na tayo sa issue siguro nila. Basta nakikita ko wala talagang masyadong comment po. Yan. Dami nito. Daming mga views. Kaya pala mababa pala yung views. So ibig sabihin, hindi pumatok yung issue. No, hindi pumatok yung issue mga kadabarkads, kaya wag na po tayong umasa. Wag na kayo umasa na may bago. Ay, walang kung pakulo lang ba nila to Hindi na rin kasi ako naniniwala sa Rebound Night Bulaga. Puro scripted na ata nangyayari dun. Pero mo yun lang, mag-iilang linggo pa lang sila nun. Mag-iilang araw pa lang, may scripted na agad na nangyari. Paano ka maniniwala dun, di ba?
Di, wag mo. Kaya mo na lang. Huwag natin panoorin. So ito, no, punta na tayo dito sa pinaka main topic natin. Ito, yung bali dalawang account to mga kadabar kads. Bali dalawang account na pinagbablock na rin ako. Bali pinagbablock na po ako nitong mga account na to. Ito pong mga account na to mga kadabar kads ay naka-block na po ako. Makita niyo po dyan, yan o. Okay, so wala siyang ibang upload kundi ito lang. Yan, yung picture ni Bossing Big Soto na makikita nyo dyan sa screen. So ito po kasi, bali pang ilan na po yung nagchat po sa akin, no? Yan, no post, oh. Bakit kaya no post, no? Pang ilang chat na po kasi sa akin na ito po yung mga ginagamit na account na ano sa kanila na tawag dito na pinang-i-scam sa kanila. Oo. So, paano ko ba nasabi na pinang-i-scam po? So, eto po, no? Ito po yung patunay. Yan po yung isa na account, oh. May kita nyo dyan sa screen natin yung Big G. Ano tong G? Gibara? Parang pati yung apelido ko, dinadamay nyo sa kalokohan nyo, ah. Ayan, oh, Big G Soto. Tapos itong isa naman is Big, may yung I niya malaki, tas yung O may ano sa taas. So lahat po yan naka-block na. So ito po yung sinasabi niya. Itbulaga invitation. Mo Itbulaga. Imbis na EAT. Itbulaga invitation from EAT. 7-Eleven partnership. Naku po. Type yes number. Tapos to claim your 5,000 pesos. Tulong handogs para sa mahirap. Yan, ayan po yung mga ayun, halos parehas lang po sila ng sinabi, yan. Diba? Yan po yung mga scammer, ha. Tapos ito, punta po tayo dito sa isang ito pa yung isang account. Yan, punta tayo dito. Tingnan natin kung hindi tayo, kasi yung kadalasan nito yung iba na binalak na po tayo, no? Oo, so bakit walang lumalabas na picturenas? Oo, wait lang guys, ha. Ano na ba nangyari? Nawala na ako, ah. Oo. So ito rin po yung isa na isa rin po yung account na to na i-add friend ko nga. Try ko lang. Baka i-accept ako, eh. So yan, yung Big G Soto na yan, isa rin po yan sa mga hindi naman po yan si Bossing Big Soto, para alam nyo na rin po, no. Tapos ito po yung isa, ito po yung pinaka-grabe dyan sa lahat, yung pinaka-gravitude, no. Ito, yan, ito po, pagkakaalam ko po dito, meron po itong 899k followers, tapos 856 likes, etong account na to. Tapos naka-picture po si Bossing Big Soto at si Tala nung pinanganak siya. Yan din po yung profile pic, no, ng yung mga mag-ina ni Bossing Big Soto at siya. So mapapansin nyo dito mga kadabarkad, parang fake po ito kasi biriin nyo, mag-aaksaya po ba ng panahon si Bossing Big Soto na magpo-post, imbis na i-post niya po yung live nila ng EAT or yung mga upload sa EAT, bakit ito po yung mga ina-upload dito sa account na to? So dahil malaki nga po yung followers, kaya yung iba po is napapaniwala po dito sa napapaniwala po dito sa account na to, no? Pero itong account na po ito ay hindi po ito kay Bossing Big Soto. Hanapin pa natin yung ibang mga post dito kasi baka mamaya ito katulad nito. Ano ba to? Katulad nun yan. Chat puno na Jack Roberto, kaya pa ba? Kita nyo, hindi po yan si Bossing Big Soto, ha? Para sa kaalaman nyo na lang po, no? Yan. Gising, di nga ba siya rin si meron pa nga dito yung kay John Lloyd, eh. So dito, kilalanin, yan, no? Biruin nyo, si Bossing Big Soto, pati itong issue dun sa may bata ni Nico
Sino to? Kita mo, rekta rekta sa Lazada yung yung pag kinilik mo yung picture, oh. Pati po yung issue po dun kay Nico Meneses, oh. Kita nyo, haba-haba ng caption. So, hindi po yan si Bossing Vic Soto, no? Kahit na ganyan po kalaki ang kanyang followers na tumataginting po na 899k followers, sana all. Sana all may ganyan, no? Tingnan natin yung mga picture. Ang tagal na internet ko. So, updated din po ito, no? So, yan, no? May kita nyo, oh. Para kasi sa akin, eto naman, para sa akin. Ay, yung nga pala, di ba, sinabi ni Bossing Vic Soto na wala siyang account sa Facebook at YouTube. Di ba? Tama ba ako? Narinig ko yun sa interview niya kay Kincho ata. Instagram or, ano ba meron siya? Sky ba yun? Di ko alam, ha? Ayan lang ata yung account niya. So, ito po, no? Marami siyang mga, rito, picture. So, naglalag yung internet natin. Yan, no? So, bali, dyan po yung mga Tito Vic and Joey. So, tingnan natin yung, So, yung iba naniniwala na account talaga to ng, ni Bossing Vic Soto. Pero, hindi po, no? At isa din po ito sa mga, nangi-scam ata. So, yun yung mga picture nila, oh. Pati yung, picture ni... Kasi, magtataka ka, bakit sasabihin mo na hindi ito picture ni... pati ito yung kay John Lloyd, oh. Oh, makikita nyo yan, oh. Si John Lloyd, ayun, oh. Kita mo, pag kinlik mo, rekta ka ng Lazada. Diba? Ganyan po yung mga na yan. Pag kinlik mo yung video na yan, si John Lloyd nasa baba, oh. So, hindi po yan si Bossing Vic Soto, ha? Hindi po account ni Bossing Vic Soto yan, para sa kalaman lang po ng lahat. So, para maging kasi kayo, ito kasi naiisip ko dyan, alam niyo yung mga pwede lang gumawa nito. Siyempre, yung agency, kasi hindi naman hindi naman tumalulunok ng kapwa natin Dabbercads na gagawa sila ng ganito na ikakasira ni Bossing Vic Soto, di ba? So, hindi magagawa ng isang Dabbercads to, sino ba gagawa nito? Walang iba, kundi yung mga against to, TBJ. O, sila na naman may lakas ng loob gumawanin ng ganito. Hindi po ang tawag dito, hindi po ang mga legit supporters ng Tito Vic and Joey. Kaya ako lang naman pinakita sa inyo kasi halos 10 na po. 10 na po yung chinachat nila, halos nagchat sa akin, nagtatanong sa akin, Jay, ano ba yung true account ng tawag dito ng account ni Bossing. Sabi ko kasi pagkakaalam ko walang account yun sa Facebook tsaka sa YouTube. Meron ata sa Instagram lang or sa Twitter. Hindi ko lang alam dun sa Facebook, alam ko kasi parang wala. Tsaka nung nakaraan po yung about po dun sa mga yung kasagsagan po nung yung EAT, yung kapag yung may entrance, no? Tutusin po, wala pong entrance kapag manonood po kayo ng EAT. Mag-Gmail lang po kayo sa TBJ. Andiyan naman po sa description sa account nila sa Facebook kung paano makapanood ng live sa studio. No, kaya doon nyo po i-check. Huwag po kayo magpapaniwala po doon sa mga chat-chat na ganito, ganyan, na kesyo magbabayad ka ng ganito para makapanood ka. Para ikaw yung priority. Kasi may mga kumakalat din po ng ganyan. Huwag po kayo magpapaniwala, mga ka-Dabbercads, ha. So yung mga Dabbercads, anong masasabi nyo sa mga napag-usapan natin ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga link. Yan, sila Utol Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi, Boy Sardinas, Spencer Lacar, Real Talk Chicago, and yung iba pa na mga legit reactor or TBJ defender ng Tito Vic and Joey at ng legit Dabbercads. So yan, ingat po kayo palagi, and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan.
katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan, sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.